Hey mga brods, ito na nga po si Lance Stephenson. Bala kasi ito maging import na ng SMB mga kabrods. At alam naman natin ang SMB, focus ngayon sa SMB. Kung baga Game 5 na nga sila, diba mga kabrods, dahil tuto na yung serye. At dito na nga, iniisip na nila kung pwede nilang palitan, ito pong si Anosike. Dahil ito pong si Lance Stephenson, matagal na rin itong kilala ng SMB na nakasama rin nila at nakalaban din nila sa Asian League mga kabrods. Kung baga, alam na ni Lance Stephenson yung laruan dito ng SMB. Sa ngayon kasi si Anosike, sabi nga nila na outnumbered daw ito ni Justin Brownlee mga kabrods. Palagi nilang si Brownlee. Dahil yun nga, lagi nilang nakikita si Brownlee kasi yung pinakamaraming score lagi sa import mga kabrods, every import conference. Tapos itong si Anosike, kinuha nga ito para maging katapat ni Brownlee, kaso nga lang hindi ganun kataasan yung mga ini-score ni Anosike mga brods. Although malakas si Anosike, pero itong si Lance Stephenson, mga brods, kilala nyo rin naman si Lance, former NBA ito mga kabrods. Kung natatandaan nyo, yung Los Angeles Lakers dati, naging team din niya yan, from Indiana Pacers mga brods. Malakas talaga. Ito pong si Lance Stephenson. Gusto nga nila itong palitan sa semifinals round. Ang kaso nga lang mga brods, hindi natin alam kung pwede pang magpalit dahil syempre semis na, malapit na nga matapos Ito pong best of 7 series natin, ang bilis lang, diba mga kabrods? Kaya ito pong si Lance Stephenson, pinag-iisipan pa ito ng SMB. Pero if ever napapayagan ni Kome, ito yung gagawin at gagamitin nila mga kabrods. Dahil alam naman natin, malakas ito pong si Lance Stephenson. Yung skill set na ito mga brods, may tres, may laro sa ilalim, may laro rin as a point guard. So alam nyo na, kung isa kayo sa mga fan ni Lance Stephenson sa NBA, malakas talaga ito pong player na ito. Kaya dito sa semifinals round, alam naman natin at kilala nyo rin naman, kung SMB fan kayo, kung diehard SMB fan kayo, alam nyo ang SMB palagi yung nagpapalit ng mga import mga bros. Hindi yan mapakali sa isang import lang kada isang conference mga bros, at alam na yan ng iba. Kaya ito pong si Lance Stephenson, NBA caliber, magaling pa mga brods yung skill set nito, and may napatunayan na. Kaya ito pong si Anosike kasi first time niyang mag-pro league mga kabrod sa PBA pa. Kaya medyo nangangapa pa ito pong rookie as a pro na ito. At bata-bata pa. While Stephenson mga brods, veterano na, at yun, malakas pa. And alam na rin niya yung laruan ng SMB dahil nakalaban na niya ito sa Asian League mga kabrods. Kaya alam na ni Lance Stephenson kung ano yung magiging rotation ng SMB mga brods. Sa ngayon, focus ang SMB dito sa import nila ngayon na si Anosike as of now. Dahil syempre alam natin yung chemistry hindi mo na yan pwedeng putulin. And ito na nga, if ever man mga brods, at wag naman sana na ma-injured nga ito pong si Anosike sa Game 5, ay dito na nga nila papalitan ito, at yung kanilang ipapalit mga brods ay si Lance Stephenson. Dahil alam naman natin, pasok sa height limit ito pong si Lance Stephenson, nasa 6'6 or 6'7 din ang height nito. Kaya pwede ito dahil yung mga ibang reserva kasi ng SMB ang lalaki na. May mga 6'10 imports na rin tayo na next season. Kaya yun yung mga ibang reserva nila mga kabrods. And yun nga, si Sheldon Mack nga hindi rin pwede rin, sabi nga nila mga brods, dahil syempre pinalitan agad yan, isang game lang yan. Kaya ito po, Lance Stephenson mga brods, alam ko malaki yung may tutulong nito sa Game 5 if ever man papalitan talaga nila ito pong si AJ Anosike mga brods. Dahil malakas ang isang Stephenson, iba magbuhat ng kupuanan nito mga brods. Kung NBA nga, nabubuhat niya dati, how much more ito pong PBA, tapos super studded lineup pa yung kanyang mapupuntahang kupunan na SMB. Kaya komento mo lang po yung mga mga brods at isa natin yan. So dito naman po tayo sa kabalita naman natin mga kabrods. Ito na nga, sinasabi na ng karamihan, kailangan ng bumalik ni Jamie Malonzo mga kabrods, dahil ito na nga Barangay Nebra San Miguel versus SMB. Game 5 na tayo. Tabla na ang ating serye mga brods sa 2-2. Sabi nga nila, palitan lang na din naman talaga dahil syempre sister team ito, pero hindi natin alam talagang may mga off night, bad night, mga good games, bad games ang mga teams na ito mga kabrods. Kaya ito na nga, kailangan na daw bumalik ni Jamie Malonzo dahil hindi na nga daw natutuwa ito pong si Coach Tim Cone sa rotation ng Ginebra. Lalong-lalo na daw si Ralph Kumabrods, naiinis daw yung mga ibang fans dito dahil yun nga hindi nasusunod yung rotation ni Coach Tim at wala pa siyang na-score mga brods.
last game sa game 4 nila mga brods. Tapos eto na nga si Justin Brownlee, kailangan ng katulong dahil 49 big points last game. Tapos yung mga locals wala na dahil yung sumusunod na mataas na score ng Ginebra dyan kay Brownlee na 49 big points ay yung 17 points na ni Stephen Holt. Yan yung sumunod mga brods. So all in all, hirap talaga si JB. Kaya ito pong si Jamie Malonzo, as much as possible, sana may balik na nga daw mga brods. Pero take risk nila ito dahil kailangan nga daw talaga ng mga ganitong wings like Jamie Malonzo, one of the superstar din ito sa Ginebra. At isa pa dito mga brods, ito pong si Jeremiah Gray. Although binigyan na rin ng magandang sign ng doktor ito pong si Jeremiah Gray bago mag-start ang ating Governor's Cup mga brods. Hindi ko rin alam bakit hindi pa rin ina-activate ng Ginebra or ayaw lang din mag-take risk sila Coach Tim Cone dahil alam nila baka lumala pa dahil yun nga injury prone na kasi ito pong si Jeremiah Gray, konting bagsak lang natatakot sila sa mga landings na ito mga bros dahil yun nga kailangan maging 100% sure pa siya sa kanyang katawan na talagang pwede na siyang makipagbakbakan, makipag-physikalan mga bros dahil syempre iba rin yung ACL mga bros, 2 beses natagtag yung ACL niyan or tuhod niyan ni Jeremiah Gray. Kaya if ever man sana maibalik na mga bros dahil game 5 na tayo, hindi na nakakatuwa daw sabi ni Coach Tim kung kailangan din nila ng mga reinforcement mga bros, lalong lalo na ito pong 2 wings na ito malaking kawalan nito mga bros. Kaya ito gusto nilang i-activate na ito pong 2, si Gray and Jamie Malonzo. So isa pa dito mga bros, ito pong isa sa mga kinukuha ngayon na narurumor na ito pong si Jetroy Rosario mga bros. Sa game 5 if ever makapagpirma na ito pong si Jetroy sa Ginebra mga kabrods, hindi rin natin alam dahil kung itong si Troy alam naman natin unrestricted free agent, kung makapirma man siya ngayon sa Ginebra, sa tingin nyo mga brods makakapaglaro ba siya sa Barangay Ginebra San Miguel pag pumirma na siya ngayon mga brods? Dahil yun nga, yun din yung isa sa mga katanungan din dyan sa mga comment section natin mga brods. Kahit ako, nahirapan din ako kung pwede na bang maglaro si Troy pag ganon. Pero yun nga, meron din kasing lumalaban sa offer ng Ginebra kay Troy Rosario. Ay ito nga daw pong Converge Fiber Xers. Sa mga past social media stories ni Jet Troy, puro Converge Fiber Xers yung mga nakikita natin dyan. Yung mga kulays ng mga My Day stories ni Jet Troy mga brods, yun yung mga nakikita natin sa kanya. Is it a sign na ba mga brods? Pero ito na nga ang Barangay Ginebra kasi yung pinakagusto ni Troy dahil kung i-base mo sa gusto niya, dahil gusto na nga ni Jetroy hindi na yung malaking sahod, mas gusto niya yung team na pwedeng magkampiyon dahil dun pa lang alaman mo ng Barangay Ginebra San Miguel ang isa sa mga destinasyon na pwede mong puntahan or SMB, di ba mga brods? And yun nga, ito nga po mga brods, sa game 5 if ever man po ito pong tatlong ito ay magsabay-sabay bumalik mga brods, yun nga, ang lakas na nito, malaking bagay ito sa Barangay Ginebra San Miguel at yun nga, malaking tulong ito dahil SMB pang nakakatapat nila, lalong-lalo na pag nanalo pa ang SMB sa game 5 mga brods dahil 1 win na lang championship na. Kaya komento mo lang po yung mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights na lang. I'm out.